Magandang araw mga kaabi. For today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapate natin at loading day na naman ang kalapate natin. So bali tatlo na lang yung panglaban natin dahil nawala nga yung original na kapares na to. So hindi nga kinaya dahil galing nga sa sakit yon. So bali pangalawang hagis niya na galing sa sakit kaso siguro nabigla. At medyo umuulan kasi o smash race nga nangyari sa nakaraang hagis niya. So hindi siguro kinayanan ng kalapate natin na galing sa sakit. So yun lang naman yung primary na kalaban natin sa pagkakalapate, yung sakit. So kailangan hindi tamaan ng sakit yung mga kalapate natin. So kaso talagang hindi maiwasan niya kung minsan lalo na kapag ganito na yung panahon natin ganito. So tapos naglulugon pa yung mga kalapate natin. So kapag ganito kasi na katulad na to, naglulugon yung kalapate natin, madalingan tamaan ng sakit. So bali next Saturday na natin ilo-load tong kalapate natin na to na blue bar. So dahil naglaglag pa nga siya ng tigisa na balahibo o pakpak doon sa kanyang mga pakpak. Ayan. So ayan, o mga bagwis pala. So tigisang bagwis yung nawala nga doon sa kanyang magkabilang pakpak. Kaya bukas na natin to ilo-load. Kasi baka hindi kayanin. So makakauwi naman siya kaso syempre iingatan na rin natin kasi baka madakma to kasi napansin ko nga kapag pinakawalan ko rito nahihirapan siya na makabuelo. So kapag dumapo to sa kung saan man sa bukid, madaling mahuli kahit ng bata. So paano kung matanda pa yung manghuli? Pagka uugod-ugod mahihirapan din baka mahuli din to. Ayan. So bali ito pala yung pinares natin. Yung choco natin na dapat gagawin natin na breeder. So yung fake inbreak natin, ayan, naglulugon din. So patapos na rin yung paglulugon yan. Kaya sakto-sakto kapag natapos na nga maglugon itong mga kalapate natin, diretso derby na to, yung blue bar natin na to. Papasukin na natin siya, kawawa naman. Para ma-relax yung isip niya. Pasok ka na ron. Baka mabwisit mo pa ako eh. Ayan. So pinapasok na natin. Tapos ito mga kabi, yung apat natin ay young bird. So andito na. So bali naka-south na nga pala to, yung mga ring na to naka-south na, naka-summer pa. Kaya maganda to mga kabi kasi nga kung hindi natin mailaro ng south, mailalaro natin sila ng summer. Kung sakali na magkasakit sila ng south, pwede natin na ihindo at ilaro na lang sila ng summer. So yun nga pala mga kabi, huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-comment para matulungan nyo ako sa simpleng paraan. Ayan. So yun yung isa natin no. So hindi ko malaman kung ano kulay niyan. Pero siguro ganyan na nga yan. Medyo bronze yung kulay niya. Ayan, mapapansin nyo naman siguro kasi choco nga yung nanay niya tapos yung tatay niya, mga batik niya. So ayan. Yan yung kinalabasan na kulay. Kasi ito yung anak ni Baleleng. Ayan. So sila yung magtatay. So inawat ko na rin. Bali pupuling natin to mga kabi. Itong hen natin na yun. So mukhang hindi pa maganda yung lagay at nangungulag din o naglulugon yung kalapate natin. Nagpapalit ng balahibo. So sa mga hindi nakakalam ng naglulugon o nangungulag, yun nga yung nagpapalit ng balahibo yung mga kalapate. Kapag sinabing naglulugon o nangungulag yung kalapate, nagpapalit ng balahibo yun. So usually kapag naglulugon yung kalapate o nagpapalit ng balahibo, masakit nga yung katawan yan. Kaya yung kalapate natin, titingnan natin bukas kung ano mangyayari kasi balak nga natin na ipuling to. So ipupuling nga natin to. Ito, final answer na natin to. O pina-finalize na natin na ipupuling natin. So sa mga hindi pala nakakapanood ng live natin sa Facebook page natin, Kalapate ni Hanshen, i-follow nyo o i-like nyo yung page natin sa FB page. So doon nyo nga makikita yung abangan natin at nag-live din tayo nung nakaraan. So dapat 1.1 pa yung speed nito. Kaso nga naging 980 na lang dahil sa tagal nga natin na ma-clock at tagal niyang bumaba. So hindi siya agad pumasok dito pag uwi nga niya. So yung iba napanood yan sa live natin. Pero yun nga at ganun pa man, may ilang lap pa naman to na sasalihan. So bali 6 laps pa ata yun o 4 laps pa. Malaki pa chance natin na maging top 5 dun o top 10 o top 100. Kasi nga top 600 tayo ngayon. Pero kung pumasok siya mga kabi sa tamang oras, siguro nasa top 10 tayo kasi 1.1 pa yung speed nito. So kung napapasok natin agad nung pagka-uwi niya, malamang nasa top 10 tayo. So talagang mabilis kasi yung lahi nito. Kahit nung nakaraan nito, yung uwi na to, mabilis na nga rin yung pag-uwi. Yung aso natin medyo maingay. Pasensya na pala sa mga nanonood at naka-earphone. Yan. So ito naman yung panglaban ni Sir SBH. So bali next week pala mga kabi, meron na naman tayong sasalihan.
So parang fan race yun. So isang club lang din yun. Kasama nga yung nakaraan na sinalihan natin. So bali ngayon, magpupuling lang tayo para maganda yung abangan natin bukas. So isa lang ilo-load natin. Ito, next Saturday na nga ilo-load to. So bali dalawang hages yung ma-skip niya. So papahabain ko muna yung mga bagwis niya sa pakpak. Kasi nga medyo maiksi. So baka pag dumapo nga yung kalapati natin, hindi na makauwi. So yun yung iniiwasan natin. At baka madakma pa, yung mga boy dakma. Yan. So ito yung mga young bird natin. At sa mga nagtatanong pala kung ano na edad ng mga kalapati kapag binawalay, pagka ganito na kalaki, 20 to 25 days old, kapag tumutuka na yung kalapati nyo, ganito na, tumatayo na, tumutuka na ng konti, pwede nyo nang iwalay o ihiwalay sa mga magulang nila. Kasi makakatuka na yan at magiging independent na nga sila. So kasi itong mga magulang nila, tatapusin na rin nila yung pagiging magulang nila kasi ihinto na nga, hindi na sila magsusubo pagka ganito nakalaki, kapag tumutuka na yung mga young bird natin. So saktong-sakto yan kapag iniwalay nyo yung mga young bird nyo kapag ganito kalaki. Yan. So mas madali pang mapaamo kapag ganito na bata pa lang, sanay na sa inyo yung kalapate. So update naman tayo sa breeder natin. Ayan, so bali abangan niya bukas sa mga kalapati natin. At ito pa pala, dalawang young bird natin. So napakawalan na natin to. So nung minsan nga natin to na pinakawalan mga kabi, ito. Bali hindi tayo nagpakawala, yung kasama natin. So kinabukasan na nakauwi itong blue bar na to na may puti sa isang pakpak. So yun nga, buti nakauwi pa siya. So pinakawalan din natin kanina yan. At okay naman, nakaronda naman sila o nakalipad sila rito sa atin. At nakauwi naman, ayan, napapansin nyo naman siguro na andito sa loob ng loop natin. Pero kailangan sana masanay natin na mabilis pumasok. Kasi nga medyo matagal pa sila, hindi pa sila masyadong disiplinado. Ayan. So update na tayo sa mga breeder natin at good luck sa atin bukas. Good luck dun sa black cherry card natin kay Miss Universe. Ayan. So ito kabi yung isang pares natin ang Homer. So malapit na rin mag-itlog to. Ay makapisa. So second clutch nila. Sana 2 points na kasi yung isang anak nito nung nakaraan hindi nga nakalabas sa itlog. So sayang, buong buo pa naman. Ayun, makakapagparami sana tayo ng mga classic racing Homer. So ibig sabihin mga kabi, kahit na mga old line o yung tinatawag nila na old line nga mga kabi, yung malalaki ilong, kasi ano na to, kumbaga phase out na to, kumbaga sa sasakyan, phase out na yung mga malalaki ilong na pinanglalaban nga o pinakakarera. So hindi na uso yung ganito na itsura ng kalapate. Ayan, yung mga malalaki ilong, hindi na uso yan. So sana makapagpalabas tayo para mailaro nga natin at may mapatunayan tayo dito sa classic racing Homer natin. Ayan. So kahit naman na hindi natin ilaro to, talagang marami nga o patok to sa mga buyer. So gusto nga na marami nang gusto na bumili nito ng kalapate natin. Pero syempre tayo as a pigeon fancier, gusto natin na may mapatunayan yung linyada nga na to bago nga tayo mag-out. So kahit na maging finisher man lang yung mga anak nila, kahit papaano, at least dumudulo. So ibig sabihin, maganda nga yung pagkaka-breed natin kahit papaano kasi phase out na talaga yung mga ganung itsura o yung mga malalaki ilong. Ayan. So ito isa natin. So may itlog na rin. Ay wala pang itlog to. Mag-iitlog pa lang siguro to. Kasi naglulugon nga yung hen. Medyo matagal pa siguro to. So dito naman tayo sa ating isang pares pa. Ayan. So ito isang pares natin. Ayan. So mas maganda sana yung video natin kanina. Kaso nakurap nga. At naloba tayo kanina, so nawala yung video natin, nakurap at dinilit ko na lang kasi nga hindi nga natin mapanood. Ayan, so ito yung naging itsura ng anak nila. So good luck sa atin bukas at sana maganda yung maging abangan natin, manalo sana tayo sa pooling. Kahit na pooling, manalo sana tayo. Ayan. So mukhang dito nagmana ng kulay yung ating mga kalapate. Ayan. So good luck sa atin at good luck sa lahat ng mga may race. Happy flying sa inyo. God bless.